God is good all the time. And all the time, God is good. Kamusta na kayo, mountain movers? Praise God for every day of our life because He is there for us to give us strength, blessing, just like food, water, air, protection, because He promised that He will never leave us nor forsake us. Lagi nating kasama ang Diyos sa buhay na ito, sa mundong ito. Araw-araw at siya ang ating katagumpayan, siya ang ating tagapagtanggol, tagapag-ingat, at tagapagpala pagtugon sa kanyang mga salita na tayo ay hindi niya pababayaan. Sa halip ay isusupply niya ang lahat ng ating kailangan araw-araw. Kung kaya't ito ay sinasabayan natin ng ating kasipagan, hindi lang tayo nag-iintay ng mga himala, kung hindi alam natin na tayo ay sinasamahan ng Diyos at ang kanyang pagpapala ay ipinagkaloob niya na sa atin, kung kaya't ito ay sinasabayan natin ng kasipagan na ang kalakasang ating ginagamit upang tayo ay magsikap at maging masipag ay galing din naman sa Kanya. Hindi lamang tayo nagiintay ng biyaya o mga pagpapala, kung hindi ito ay hinahanap natin at pinagsisikapan natin upang kung anuman yung lahat ng ibinigay na ng Diyos sa atin na Kanyang inihanda ay ating matanggap, ating maranasan at ito ay tunay na dumaloy sa ating buhay para sa ating mga mahal sa buhay. So tayong lahat ay may pagsisikap na hinahanap ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Nandyan na yan, mga pagpapalang yan. Ang kailangan lang natin ay sabayan natin ang kalakasan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo na nananahan sa ating buhay upang matanggap natin ang realidad ng lahat ng mga pagpapalang noon pa man ay ibinigay niya na sa bawat isa sa atin. Mountain movers, tayong lahat ay maging masipag sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayong lahat ay merong isang layunin araw-araw sa ating buhay na sa lahat ng ating ginagawa ay nakapagbibigay tayo ng karangalan sa Kanya ayon sa lakas na Kanyang ipinagkakalob sa atin araw-araw sa pamamagitan ng Kanyang banal at makapangyarihang Espiritu Santo. The goal of Mountain Movers this year 2024 is to give God the highest glory in everything that we do. In everything that we do. Ang sabi nga natin nung last week, whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Ikaw man ay kumakain o umiinom, anuman ang iyong ginagawa, gawin mo ang lahat ng bagay na nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos. Tayong lahat ay may kakayanang magbigay ng karangalan sa Diyos sapagkat tayo ay niligtas niya at nilinis niya sa lahat ng ating karumihan at kasalanan at ngayon ay pinananahanan ng kanyang banal na Espiritu Santo na siyang nagbibigay sa atin ng motibasyon, lakas upang lahat ng ating gagawin ay makapagbigay ng kapurihan sa ating Diyos na buhay. Sapagkat kung gagawin lang natin sa ating sarili na makapagbigay ng karangalan sa Diyos, ito ay hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Karnal pa rin ang resulta nito o makalaman pa rin ang bunga nito sa buhay ng bawat isa sa atin. We give God the highest glory in everything that we do through the work of the Holy Spirit within us. That's why we can really follow
the commandments of Jesus, and we can really obey the way of the Spirit to give God the glory, sapagkat hindi na ang ating lakas mismo ang kumikilos sa ating buhay, kung hindi ang lakas ng banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa atin araw-araw. Siya nananahan sa ating buhay, ang nagbibigay sa atin ng motibasyon, lakas, upang magampanan natin ang tungkulin natin na makapagbigay ng karangalan sa pangalan ng Panginoon at makapagbigay ng kagalakan sa kanyang puso. Ang susi, ang key ay surrendering life to the Holy Spirit. Kaya nga, bago tayo magtrabaho sa buong maghapon, pagkagising natin, tayo ay nananalangin na sa ating Amang sumasalangit. Una, nagpapasalamat tayo sapagkat muli tayong may buhay na galing sa Kanya. May lakas na taglay. At alam natin na sa buong maghapon, bago tayo magsimula sa ating pagtatrabaho, nandoon ang Kanyang katalinuhan. Nandoon ang Kanyang kalakasan. Nandoon ang Kanyang gabay, proteksyon, pag-iingat. Nandun siya para sa atin upang tayo ipagtanggol niya sa pwersa ng anumang kadiliman sa mundong ito, upang patuloy na maging liwanag at tunay na maging halimbawa sa mga tao na hindi pa kumikilala sa Kanya, na nabubuhay sa kasalanan. At sila din naman ay makakilala, magsisi sa kanilang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang personal nilang Panginoon, Diyos, Hari ng kanilang buhay. At gayon ay mapagpala sila at mahango sila sa apoy ng impyerno, at ang kanilang pananampalataya ay magbunga ng mga mabubuting gawa na magdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan. Pagpapatunay na ang Diyos ay buhay. Siya ang may lalang ng lahat ng bagay sa mundong ito. Siya ang may bigay ng ating buhay. At siya ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat, na pinag-uukulan natin ng ating pagsamba, ng ating pagpupuri, ng ating pagsunod ng buong puso at kalakasan. Salamat sa Diyos sapagkat nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu Santo, ayon sa Kanyang salita, na ang ating Panginoong Yesus ay dumating minsan isang araw dito sa mundong ito at siya'y nabuhay sa loob ng 33 taon. Ipinakita niya ang tunay na halimbawa ng buhay ng isang tao na nagbibigay ng karangalan sa buhay na Diyos. Hindi siya nagkasala, ngunit siya ay nagdusa, naparusahan at namatay o pinatay at ipinako sa krus ng Kalbaryo, sapagkat inako niya ang lahat ng ating kasalanan. Minahal tayo ng Diyos ng gayon na lamang, kung kaya't si Jesus na kanyang bugtong na anak ay namatay para sa ating lahat, upang sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi mamatay at mapahamak sa apoy ng impyerno, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay nakakilala sa ating Diyos na buhay, at naunawaan natin na ang kaligtasan ay na kay Jesus, sapagkat si Jesus lamang ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Bagamat siya'y walang kasalanan, itinuring na kasalanan upang sa kanyang pagkakamatay sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng mga makasalanan na ang kabayaran ng kanilang kasalanan ay kamatayan, patungong impyerno, ay hindi na mapunta ng impyerno, hindi na mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. At tayo ngayon ay nasa ganitong buhay. May buhay tayong walang hanggan, at ang mga patutuon ito ay ang buhay na binabago from glory to glory. Wala pang perpekto sa bawat isa sa atin, but we are going to perfection every day, little by little,
every moment of the day. Day by day, binabago tayo ng ating Panginoon. Nililinis niya tayo sa anumang karumihan. Inaalis niya ang lahat ng mga hindi magagandang pag-uugali sa ating buhay. Kaya ito ay pagpapatunay na tayo ay nakakilala at naglagak ng buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin ang pagbabago. Makikita natin na tayo ay nagkakaroon ng konbiksyon na mabuhay na nagbibigay ng kagalakan sa puso ng Diyos. Nagbibigay ng karangalan sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Kung may bisyo, nahahango unti-unti sa bisyo. Kagaya ko, na punong-puno ng bisyo noon at nangungupit ng pera para lang may pambisyo. Pero ngayon ay totally na binago ng Diyos at patuloy niyang binabago sapagkat ito ang pagpapatunay ng pagkilala kay Jesus at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang buhay ay nababago. Ang buhay ay nagiging matuwid sa Kanyang harapan. Hindi dahil sa aking sariling lakas, hindi dahil sa aking sariling pagsusumikap, o hindi dahil sa banal na Espiritu na nanahan sa aking puso, sa aking buhay. Siya ang aking lakas upang mapagtagumpayan ko ang anumang tukso sa paligid ko. Siya ang aking lakas upang mapagtagumpayan ko ang aking sarili at hindi ko ito magawa ayon sa laman kung hindi ang Espiritu na nagbibigay ng kagalakan sa puso ng Diyos ayon sa kanyang salita na masunod ko ang lahat ng kanyang mga ipinag-uutos, na magawa ko ang kanyang mga sinasabi sa kanyang salita. At dahil dito ay nababago ang buhay at nakatatanggap ng mga pagpapalang kalakip sa pagsunod ng totohanan. Natatandaan nyo ba si Shadrach, Meshach at Abednego? Ipinagtanggol sila ng Diyos sa 7 beses ulit na ininit na pugon na pinainit ni Haring Nebukadnezar sa kanyang mga tauhan. Ang sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, mahal na hari, mahal namin kayo at ginagalang. Kung ang nais ninyo ay ibulig kami diyan sa pugon na yan, so be it. Pero hindi po namin magagawang sambahin ang rebulto na pinagawa ninyo at ipinag-utos ninyo sa inyong buong kaharian na luhuran upang sambahin. May iisang Diyos tayo na buhay, na may gawa ng langit at lupa, na may bigay ng ating buhay. Wala kaming ibang sinasamba kung hindi siya lang. Pero kung yan ang inyong desisyon, so be it. Itapon niyo po kami doon sa pugon na 7 beses ninyong ulit na pinainit bilang pagpaparusa ninyo sa mga ayaw sumunod sa inyo para sambahin ang rebultong inyong ginawa. So, ang nangyari, nagpakatibay, nagpakatatag, tumayo sa prinsipyo si Shadrach at Meshach, Abednego, na wala silang ibang sasambahin kung hindi ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ibinulig sila doon sa pugon. At ang nasunog, ang natupok, ay yung mga nagdala kay Shadrach, Meshach at Abednego. Pero sila hindi sila nangamoy usok man lamang at nagsasayawan sila sa loob ng pugon. Nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Nung sinilip sila ni Haring Nebukadnezar ng buong Babylonia, ang sabi ni Haring Nebukadnezar, tila baga 4 sila? Di ba 3 lang sila na ibinulig doon? Bakit parang 4 sila? At sila'y nagsasayawan
at ang isa na kasama nila ay parang Diyos. Tinawag sila ni Haring Nebukadnezar, Shadrach, Meshach, Abednego, halik kayo rito. At mula doon sa pugon na yon, lumabas ang tatlong ito at humarap kay Haring Nebukadnezar. Inamoy-amoy, inimbestigahan ni Haring Nebukadnezar, ni usok ay hindi man lamang nangamoy si Shadrach, Meshach, and Abednego. They were untouchables. Yung apoy, hindi sila nasunog, ni hindi sila nadikitan ng apoy. Ipinagtanggol sila ng Diyos. Sumunod sila ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, na wala silang ibang sasambahin kung hindi ang Diyos na buhay. Kaya ang sabi doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Our God, our Lord is one God. Hallelujah. He is the only one who will be worshipped. He is the only one who will be glorified in our praises, in our worship, in our obedience. Because Shadrach, Meshach, and Abednego obeyed God, worship God, please God, followed God, na walang ibang sasambahin kundi siya lamang. Ano ang nangyari? Miracle happened. At na mangha si Haring Nebukadnezar, maging ang lahat ng buong kaharian ng Babylon, na ang Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang hihigit na kapangyarihan laban sa Kanya. Kaya ang dapat sambahin ay ang Diyos na ito na sinasamba ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Ano ang matututunan natin sa istoryang ito mula sa Biblia? Sa pagsunod, sa pagbibigay ng karangalan sa pangalan ng Panginoon, sa pagbibigay ng kagalakan sa puso ng Diyos, ay may himala. May himala. Kaya sa tulong ng banal na Espiritu Santo na nananahan sa ating buhay, lagi natin siyang i-acknowledge at isuko sa Kanya ang ating puso at isip. Hayaan natin siyang kumilos sa buhay natin. At sa ganitong paraan, makasusunod tayo sa Kanyang salita. Na hindi tayo nag-i-struggle, na hindi tayo nahihirapan. Nagfo-flow lang tayo sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Kung kaya't nagagawa nating pasayahin ang puso ng Diyos at bigyan ng karangalan ng Kanyang pangalan. And without us knowing, higit pa ang pagpapalang ating mararanasan kesa sa ating inaasahan mula sa Kanya. Higit pa ang ating pagpapalang matatanggap kesa sa ating inaasahan mula sa Kanya. Kaya let us surrender our life every day to the work of the Holy Spirit, to the way of the Holy Spirit, and let Him work in us, for us, and through us, giving God the highest praise, giving the name of Jesus glory. And because of this, miracle will take place. Blessing will take place. Sabi nga, hindi man natin hingin dahil higit na alam ng Diyos kung anong ating kailangan. Kung kaya't hindi lang niya katatagpuin ang ating kapangangailangan, kung hindi higit pa ang Kanyang ipagkakalob sa bawat isa sa atin. So ano man ang ine-expect natin ngayong taong ito ng 2024, isa lang ang key. Let us obey the commandments of the Lord. Let us obey God through His Word sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo na nananahan sa ating puso. Kaya hindi tayo mahihirapan, hindi tayo mag-struggle. Siya ang tutulong sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng lakas.
Siya ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Siya ang tagapag-ingat natin at tagapagtanggol. Siya ang ating katalinuhan. Ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, Jesus is our wisdom. He is our righteousness and holiness, and He is our redemption. Redemption means He will restore back all the blessings that Satan has been stolen unto us. Nanakawan tayo ni Satanas ng mga pagpapala dahil sa ating kasalanan. Nanakawan tayo ni Satanas ng kalusugan dahil sa ating mga kasalanan. Nalunod tayo sa bisyo, nalunod tayo sa alak, sa sigarilyo, nalunod tayo sa pagsusugal. Kaya nanakawan tayo ng kalusugan, nanakawan tayo ng magandang mga alaala, nanakawan tayo ng magandang relasyon natin sa ating kapwa. Nagkaroon tayo ng kaaway, nagkaroon tayo ng kagalit dahil sa mga bisyong ito na gusto ni Satanas na ipamuhay natin. But because Jesus is our restoration, ipinanumbalik ni Jesus ang ating buhay na may matuwid at banal sa kanyang harapan sapagkat siya ang ating tagapagligtas. Ngayon ay ibinabalik ng Diyos o ibinalik na ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang lahat ng ating pagpapala. Kaya nga ang sabi ko kanina, sabayan natin ito ng pagsisikap, sabayan natin ito ng kasipagan. Hindi lang tayo nag-iintay ng himala, hindi lang tayo nakaupo at nag-iintay ng kanyang pagpapala. Hinahanap natin kung saan nandun na tayo ay kanyang pagpapalain. Kung saan nandun ang pagbuhos ng kanyang himala. May pagsisikap tayo sa pamumuhay natin, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa lakas ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Kung kaya yielded ang buhay natin o surrender ang buhay natin sa Holy Spirit at humihingi tayo ng kanyang gabay. Holy Spirit, guide me. Holy Spirit, teach me. Holy Spirit, I give to you my heart. I surrender to you my life. Guide me, teach me where to receive the blessings that Jesus, that God has been prepared for me and for my family. Tulungan mo ko, O Banal na Espiritu Santo, habang sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Ikaw ang aking lakas. Tulungan mo po ako kung saan kukunin ang mga pagpapalang ipinagkalob na ng Ama sa akin. Ang lakas niya ang magdadala sa iyo. Ang katalinuhan niya ang magdadala sa iyo sa katagumpayan upang lubos mong maranasan at ng inyong pamilya ang pagpapalang inilanan ng Diyos 2,000 taon nang nakararaan, bunga ng krus ng Kalbaryo sa benepisyo ng pagkakamatay ng ating Panginoong Yesus para sa ating lahat. Kaya we don't need to worry about, we don't need to be afraid of. Everything has been given. Lahat ibinigay na. Lahat ng pagpapala ibinigay na. Lahat ng mga pagpapala at biyaya ay tapos na. Kaya isurrender natin ang buhay natin sa Holy Spirit. At tayo ay makatanggap ng lakas sa kanya't katalinuhan. At dahil dito, matatanggap natin ang lahat ng kanyang inihanda para sa atin at magandang kinabukasan sa ating pamilya. Kaya mountain movers, be hopeful, be joyful, because the Lord has something for us. Hindi niya tayo iiwan at pababayaan man. Ang pagpapala ng Diyos ay nakalaan sa ating lahat at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat isa sa atin. Kung hindi tayo makatatanggap ng pagpapala, mapapahiya ang pangalan ng Panginoong Yesus sapagkat sinasabi natin na tayo ay nananampalataya sa buhay na Diyos na may-ari ng langit at lupa at may bigay ng ating buhay. Kung tayo ay naghihirap, paano maniniwala ang mga tao na
ang sinasamba nating Diyos na ating Ama ay ang may-ari ng langit at lupa. Of course, hindi pahihiya ng Ama ang kanyang pangalan. Bilang siya ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa at siya ay may-ari ng lahat ng narito sa mundong ito, pagpapalain niya tayo bilang kanyang mga anak. Papatunayan niya na siya ang ating Ama at tayong kanyang mga anak na nabubuhay sa kanyang mga pagpapala, sa kanyang pag-aari sa mundong ito ng mga kayamanan. Kaya ang ating pagpapala ay karangalan ng Diyos at patotoo sa mga tao na ating Diyos na buhay na sinasamba ay ang may-ari ng langit at lupa at lahat ng naririto. Siya ang ating Ama. Amen? Kaya praise God, praise God, praise God, mountain movers. Let us give God the glory through the work of the Holy Spirit in us. Let us follow His word. Let us follow His steps and do His ways. Gawin natin ang lahat ng kanyang kaparaanan. Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa lahat ng mga pagpapalang inilaan mo po sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Patuloy po naming isinusuko ang aming buhay sa iyo, O God, Holy Spirit. Tulungan niyo po kami na sa lahat ng aming gagawin na makapagbigay ng karangalan sa Ama at kagalakan sa kanyang puso ay hindi sa aming sariling lakas, kung hindi sa lakas mo sa aming buhay, kung hindi sa pagkilos mo sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagsisikap sa aming mga sarili na kapos at walang kakayanan, may limitasyon at may hangganan. Kaya ngayon isinusuko namin sa inyo ang lakas naming lahat. Ang aming buhay, ang aming kaisipan, ang lahat-lahat. Take over, O God. At ikaw ang gumabay sa amin, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. Tulungan niyo kami. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan. Bigyan niyo po kami ng gabay sa aming pang-araw-araw na buhay upang magawa namin ang mga makapagbibigay ng karangalan sa pangalan ng Amang Sumasalangit sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo sa amin. Salamat po sa mga pagpapala sa araw na ito. Purihin ka, O Diyos. At patuloy niyong pagpalain ang pamilya ni Sister Joby, pamilya ni Sister Soul, pamilya ni Jaja, pamilya ni Cheryl, pamilya ni Nanay Irma, pamilya ni Jerry, ni Lisa, ni Lucy, ni Edith, ni Gig, pamilya Panginoon ni Odessa, pamilya ni Sweetie, pamilya ng Mountain Movers, maging si Sophie, O God. Hallelujah, hallelujah. At ang Gati family. Palaguin niyo po ang bawat isa, maging ang mga kabataan, si Darlene, si JB, si Jasper, si Jessie, si Janela, si Dave, si Francis, si Rael, si Edward. Hallelujah, hallelujah. Si Dayan, Rabashika Rabarasa, si Lady Arma. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Judel, si Jeric, si Jomark. Hallelujah, si Toby. Yes, Lord, in Jesus' name, O God, tulungan niyo po sila sa kanilang pag-aaral at makasunod sila sa inyong kalooban sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo at maging tunay na pakipakinabang sa kanilang mga magulang sa loob ng bahay. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa iyong lakas at mga pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin habang pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, tayong lahat ay magsabi ng Amen! Amen and Amen!
Praise God, mountain movers. God bless you all. Bye bye.